Ay ito, disinformation na naman ang ibinungad sa atin kaaga-aga sa taon. Kita mo to, ha? Sinasabi ng ating embahador sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na hindi daw imbitado si Pangulong Marcos sa panunumpa ni incoming President Donald Trump dahil as a matter of policy, polisiya daw siguro ng State Department, kasi ang Amerika wala pong Foreign Affairs Secretarian. Okay. Ang nagko-conduct ng Foreign Affairs, ang nagseset ng foreign policy ay ang Secretary of State. On the theory, tama naman, hindi lang theory, on the principle rather, that since the President as Chief Executive sets foreign policy, ang kanyang alter ego yung Secretary of State. Yun ang lumalabas sa Secretary of Foreign Affairs sa atin. Secretary of State ang tawag. Okay. Mga ambassadors lamang daw ang inanyayahan para sa panunumpa ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos, hindi dahil hindi believe sa kanyang Amerika, ngunit wala pong mga heads of state, walang Pangulo, Prime Minister, Chancellor na imbitado. Yun ang sabi nila. Ngunit, eto ha, ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbita ang mga presidente. Oh, eto mga heads of state na inimbita. Oh, si Chinese Premier Xi Jinping. Oh, talaga? Oo. Biro mo, may away pa nga diba? Ang China. Kasi sinabi naman ni Trump, gusto na naming makipagbati sa China. Ayaw na naming nagkakainitan kasi pangit para sa trade. Ayan. Sa ekonomiya. Wow, that's good. The first and the second biggest economies in the world mag-aaway, walang mangyayari. Walang mangyayari. Okay. Although, sabi ni Premier Xi, ay magpapadala ako ng high-level delegation. Wow. Mga matataas. Baka tinatamad lang siyang bumiyahe. Eto pa. Yung Pangulo ng El Salvador. Can you imagine El Salvador? At isang Latin American country na maliit lang naman dati, nagpapatayan dyan mga tao eh. May civil war dyan. Si Nayib Bukele. Ay inimbita rin. At ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Sabi niya, nung dumating sa kanyang invitation, molto bene. Italian very good. Molto bene. At sabi niya, sila ay nagkumpirma na dadalo. Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi sabi niya, don't cry for Argentina. Inimbita niya. Okay. O bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Puro ambassador lang. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasinungalingan? Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito, ay hindi nagsasabi ng totoo. Non-sequitur po yun. Hindi po ganon. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganon. Pero, bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, di hindi inimbita. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, di ba kinoconsider tayo na isa sa mga pinakamatigas na kaalyado ng gobyerno. Kita mo ha? Sabi, ito pa naman, tinawagan pa. Nakuryente tayo dyan. Tinawagan pa ni Pangulong Marcos si Trump para batiin, di ba? Oh, yes. Kinongratulate pa. Oy, congratulations, blah, blah, blah. Hinihintay niya. Parang hindi yata ako iniimbita nito. Tumawag pa naman ako.